Dumako tayo sa part 21. Imagine, 21 Wednesdays na natin pinag-aaralan tong Knowing God the Son. No? This is part 21. No? Imagine, So, ituloy natin. Knowing God the Son. Narito pa rin tayo sa lesson 9. Ang pag-uusapan naman natin ngayon yung certainty of the return of Christ. Pinag-uusapan natin yung second coming. Diba yung second coming? At marami tayong napag-usapan last time na nagpapatunay na ang Lord, siya ay muling magbabalik. Ngayon pa man, dadagdagan natin yung iba pang mga sinasabi sa Bible patungkol sa kasiguruhan ng pagbabalik ng ating Lord. Siya yung sabi nila, siya yung original na the comeback king. Siya talaga yon. Marami tayong maririnig na comeback king, comeback queen. Meron ding mga comeback king dito sa Saudi Di ba madalas nangyayari, nagmamaasalama, punong-puno ng luha. Tapos after a month, marhaba. Marhaba naman. Di ba? Maraming ganyan, mga comeback kings and comeback queens. Okay, meron mga comeback princess na tinatawag. Pero yung talagang original na comeback king, that is the Lord. At kaya natin nasasabing merong certainty yung pagbabalik ng Lord. Kasi number one, wina-welcome uli natin si Ate Leslie nga pala. Siguro comeback princess siya. Comeback princess. So bagay na umuwi naman siya, hindi man tayo nagmaasalama, di ba? So wala namang ganun Ako yata yung nagkaroon ng maasalama nun Napupunta ako ng Jeddah. Tapos after 6-7 months, balik, di ba? Wala namang marhaba. Yan. So una, sa certainty of the return of Christ. Wala na siguro itong battery. Okay. Number one, it is predicted in the Old Testament. Teka. Wala talaga. So letter A, kasama sa Old Testament na prediction, Isaiah said, "The Lord will come with fire, and with His chariots like a whirlwind, to render His anger with fury, and His rebuke with flames of fire." Isa to sa mga itinuturo natin na kung saan, ang sabi ng Lord, vengeance is mine. Kasi pagbalik niya, especially yung mga pinagdamutan ng justice, ang Lord mismo magpapataw ng justice against sa mga mapang-api. Hindi lamang yun, sa aklat ng Jeremiah, makikita natin sa letter B, Jeremiah predicted that at the Lord's coming, Jerusalem will be made the throne of His glory, and nations shall be gathered in representation. Ito yung pinag-usapan dito, di ba, yung millennial reign ng Lord sa earth. 1,000 years reign. Yung mangyayari sa Book of Revelation na 1,000 years reign, hindi sasabihin 1,000 years reign kung 1,001 year siya magre-reign. Eksaktong 1,000 taon lang yon, no? At napag-aralan natin sa Book of Revelation, nire-refresh lang natin na mamarapatin ng Lord kasama sa kanyang programa, sa kanyang second coming, sa pagbaba niya after niyang puksain yung Antichrist, yung mga armies sa Armageddon. Niloob niya na for 1,000 years magkakaroon siya ng earthly reign. Babaguhin niya, kaya nga magkaroon ng bagong lupa, new heaven and new earth. At napag-usapan natin na yung new heaven na pinag-uusapan doon, hindi yung langit. Kasi hindi mo na kinakailangan baguhin ng langit kasi perfect na yun kung saan nakaluklukan Diyos. Perfect. Saka nakakita ng perfect, ina-upgrade. Siyempre hindi. So pinag-uusapan doon yung material universe. Yung troposphere, which is the earth, yung hangin na kinalalagyan ng earth, sa kanyang kalawakan na kinalalagyan ng moon and stars. Yung the first and second heaven na pinag-uusapan doon. Babaguhin ng Lord yun kasi after the fall, hindi ba isinumpa na rin ang physical universe? Yung mga animals, mga isinumpa na rin yun. Yan. Nakorrupt din sila. Kaya nga, pagbalik ng Lord, yun yung sinasabi niya. I-restore niya ang mga bagay-bagay katulad nung panahon noon sa paradise. Pero 1,000 years lang yun. Ulitin ko, hindi yung tinawag na millennial reign or kingdom kung lagpas siya ng millennium. Ibig sabihin, hindi forever. Okay? Hindi forever yung 1,000 years.
na paghahari na gagawin ng Panginoon dito sa lupa. Pag bababa yung New Jerusalem mula langit, paglapag dito sa lupa, nasa loob tayong lahat, ang sabi sa Biblia, wala nang makakapasok, wala makakalabas. Kung sino yung mga ligtas na nasa loob, yun na yun. Hindi na mababawasan, hindi na madadagdagan. Yun ang sinabi sa Biblia. At yun ay pang 1,000 years lang. And after 1,000 years, it goes without saying, syempre, everything will go back to the third heaven. Yung eternal na kinalalagyan na mismo ng ating Panginoon. Kasi yung pangako niya sa atin we will be with Him in heaven. In my Father's house are many mansions. Doon sa bahay ng Ama. At tong earth, hindi ito ang bahay ng Ama, kahit baguhin na ng Panginoon ito, hindi ito pwede maging bahay ng Ama, kasi ang bahay talaga ng Ama, doon sa third heaven, doon sa perfect place na tinatawag. Ultimately, after itapon yung mga suwail sa impyerno, ultimately, all of us will go and stay sa heaven throughout eternity. Hindi na millennial, hindi na millennium, hindi yun na 1,000 years, kundi forever and ever. Parang naano ko lang ko yung message sa mga nakaraan. Huwag gilgal. Parang ganun ko yung hindi pa yun. Amen. Nag-stay na sila doon sa comfort zone nila. Na bumaba ang gulo. Akala na yun na, no? Parang ganun din. Amen. May talaga, mayroong pinaka yun. Sabi doon sa yung land flowing milk and honey. Dito naman, talagang forever naman. Amen. Pero, kumbaga, parang kung iaano natin sa kwento, parang mayroong pagkakaroon. O lahat. Kung babasahin natin ang Old Testament, yung kwento sa Old Testament, meron siyang sinisimbolize or para siyang type, no? Sa tipo ng klase ng buhay na meron tayo ngayon, kung titingnan ninyo. Yung bawat nangyayari sa Old Testament, may kinalaman sa mismong buhay natin nowadays. Sa letter C, kasama sa prediction sa Old Testament patungkol sa second coming ng Lord, yung kahalagahan, Ezekiel tells of Jerusalem, which is to be restored. A temple which is to be reclaimed and filled with prosperity. At again, nasa Book of Revelation, yung bagay na yan. Kaya minarapat ng Panginoon na magkaroon ng 1,000 years earthly reign siya sa loob ng New Jerusalem na bababa sa lupa for 1,000 years. Kasi hindi pa naman yung Battle of Armageddon ng final battle Hindi pa naman yun After 1,000 years, may battle ulit At lahat ng mga suwail sa labas ng Jerusalem, pupuksain sila ng Panginoon. At kasabay silang mapupunta sa impyerno ng mga taong nauna pa. Mula sa Genesis hanggang sa mga huling panahon, sabay-sabay silang itatapon sa impyerno. Ang mga unang resident ng impyerno, nabasa natin, di ba, sa Book of Revelation, false prophet, saka yung Antichrist. Kasi di ba, merong unholy trinity na tinatawag. Kung merong Holy Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit, meron din namang unholy trinity. Di ba, yung false prophet, yung beast, o yung halimaw, at si Satan. At yung dalawang yon, according sa Book of Revelation, pati katawan kasamang itatapon sa impyerno. Ganun ang kapangyarihan ng Lord. Hindi lang kaluluwang itatapon sa kanila, pati katawan kasama. Buong buo. Unimaginable yun, pero Diyos kasi ang gagawa Walang imposible sa Kanya. At ang pinakahuli nga, ultimately, si Satan. Kasama yung mga suwail mula noon hanggang sa matapos yung 1,000 years reign niya na magpapakasuwail pa rin. Sa kabila ng lahat na si Satan, nakakulong na nga for 1,000 years. Ipapakita ng Panginoon na kahit walang Satanas for 1,000 years, evil pa rin ang tao. They will choose to sin against God. Doon patutunayan ng Lord na hindi mo talaga pwedeng sisihin ng kalaban. Yung tinuturo sa triple enemy. Yung within. At yun yung final na pupuksain ng Panginoon, yung evil self ng tao. Sa letter D, makikita rin natin kay Daniel saw Christ coming as judge and king of the earth. Ngayon, tayo raw, tama rin naman, tayo raw mga Kristiyano, huwag tayong judgmental. Kasi si Jesus Christ hindi pa siya judge Savior pa siya hanggang ngayon. Savior. Magiging judge lang siya sa second coming, He will judge. Pero hanggat hindi nangyayari yon, He will be a Savior. Kaligtasan ang dala niya, mercy and grace. Para sa atin, especially sa mga unbelievers. Kasi nga, hindi ba, hanggat hindi dumadating yung deadline, let's say, na ika-cut off na yung panahon na kung saan hanggang dun lamang yung mga may maliligtas, ang gusto ng Panginoon, ang lahat ng araw ay pawang maligtas. At the same time, nag-set din naman siya syempre ng deadline. Hindi pwedeng walang deadline.
Hindi como ang Panginoon, punong-puno ng mercy and grace, walang deadline. Walang ganon. Kasi, ang tao natututong kumilos kapag may deadline. Kapag walang deadline, pa-banjing-banjing lang, di ba? I believe naranasan nyo yan kahit sa trabaho. Oh, sir, kailan nyo ba kailangan tong kotse na ito na pinapagawa nyo? Kahit next year na yan. Gagawin mo na ba ngayon yun? Unahin yung iba. Siyempre, unahin mo yung iba. No? Eh, bigyan sinabi, after 1 year, mamaya papunta na ako niyan, kunin ko yung kotse. Ayan na, di ba, saka kumahog, di ba? Para gawin yung dapat niyang gawin. Ang tao, kapag walang deadline, hindi gagawin yung dapat niyang gawin. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun. Kaya sa opisina, tama lang may deadline. Na kapag lumampas ka dyan, either terminated ka or salary deduction. Di ba? Ganun talaga kasi ang tao, sadyang mga sutil kasi eh. Bigyan mo ng leeway, lahat gagawin, no? Lahat gagawin para magpakaligaya. Yung responsibility hindi niya harapin. So ang Lord mismo, yes, ang desire niya, ang lahat ay pawang maligtas, pero nag-set din siya ng deadline. Merong araw para doon. Sa judgment ganun din, sa pinag-usapan natin ngayon. Letter E, sa Hosea naman, Hosea says that when the Lord returns, Israel shall accept Him as Lord and King. Yan ay hinihintay natin. No? Hihipuin ng Lord ang puso nila, syempre. Kasi meron kasi itinakdang panahon ng Panginoon eh. Kasi ang Lord din kasi humihipo ng puso eh. Hanggat hindi hinihipo ng Lord ang puso, hindi talaga lilingon niya mga yan pabalik sa lumikha sa kanila. Siya rin ang hihipo nun sa bandang huli. Ang Holy Spirit. Kasi yun ang ministry ng Holy Spirit. To convict men of sin. Hanggat hindi nako-convict ng Holy Spirit ang tao na siya'y makasalanan, hindi may isipan ng magsisi. So maging yung pagsisisi, hindi mo magagawa kung wala muna ang conviction ng Holy Spirit. So ganun din na Israel. Magagawa lang tumingin sa Panginoon with faith na by that time because of the conviction of the Holy Spirit. Yun yung working ng Panginoon, mga kapatid, na even me, I cannot understand. Pero para sa akin, kasi Diyos siya eh. Pwede niyang gawin, lahat ng gusto niyang gawin, lahat ng paraang gusto niya, prerogative niya yun kasi siya yung creator. Siya yung God. No? Kung hindi natin naiintindihan, then trust Him more. No? Have faith in Him more. So, walang important kuya, kasi itong Hosea na to, doon natin makikita si Paul bilang Pharisee. Alam niya itong mga ano na to eh. Kasi yung sa Book of Romans, teaching niya to eh. Darating yung nakikilala ang bayan. Oo nga naman. Nakikita natin. Talagang yung pagkakagamit ng Lord kay yung knowledge niya ba? Nagamit talaga. No? Kasi Pharisee eh. Nagbabasa talaga ng scripture. Lalo yung mga scribes. Oo, yung mga scribes lalo na. Sabagay yung scribes naman, sila yung mga expert sa law. Mga expert. Sila naniniwala sa resurrection. Oo, mga Sadducees, mga Pharisees, mga scribes. At hindi lamang yun, sa letter F, sa aklat naman ng Joel, describes the world's armies arrayed in the last days against the host of heaven. At hindi ba makikita nga natin yan sa aklat sa The Battle of Armageddon at maaaring dun sa after pa ng 1,000 years reign ng ating Lord. Battle, war after war after war against the Lord. Madalian naman niyang itinatalo. Letter G, sa Amos reveals the new throne of David established again in Jerusalem. Kasi yun naman ang prophecy sa Panginoon, di ba? And His kingdom will be forever. It will have no end. At yung luklukan niya, yung luklukan ng kanyang amang si David. Di ba? The throne of David. Kasi sa mata ng Diyos, si David lang talaga ang pinakaunang hari ng Israel eh. Siya yung legitimate king of Israel. Hindi si Saul. Nakita niyo yung kaibahan? Kasi si Saul, Diyos, tao ang nag-ano sa kanya eh. Di ba? Again, makikita natin, di ba? Pumili ang tao, si Saul. Pero kung sino pa rin talaga yung pipiliin ng Panginoon, yun ang legitimate for him. At kailan naman hindi nagkakamali ang Lord ng pamimili. Doon natin makikita yung, di ba, yung permissive will na tinatawag. Ang titigas ng ulo nyo, ako na nga ang king ninyo, maghahanap pa kayo ng ibang king. Gaya-gaya lang naman kasi mga pagans, kasi sila, may mga king silang tao. Gaya-gaya kayo, okay, fine. Kumuha kayo ng king na gusto ninyo. At si Saul nga kinuha, palpak. Tumingin sa panlabas. Sandali lang talaga. Pero tinulungan naman ng Lord si Saul eh. Lahat
Ibinigay niya naman yung kanyang espiritu paminsan-minsan, nariyan naman para kay Saul. Pero sadyang hindi siya eh. Hindi siya eh. Until such time na dumating si David, Diyos na mismong pumili sa kanya. So sa mata ng Diyos, si David lamang ang legitimate first and king ng Israel, hindi si Saul. Nadaanan namin ko yan sa na I think si Kuya Johnny yata. Ang unang king ay galing sa lahi ni Esau, yung Edomites. Oo nga eh. O bago pa nagkaroon ng mga lahi ang bayan ng Israel, ang hari, nauna ito. Meron na silang mga tao. Kaya yun yung sinasabi mo na gumaya sila. Gumaya lang. Gumaya sila. Mga Edomites ang... Bukod doon, may nagsasabi naman, maaari daw yung word na king, nagmula siya sa Cain, sa lipi ni Cain. Kasi di ba pinalayas siya ng Diyos, pero hindi ka papatayin, lalagyan kita ng sign na hindi ka papatayin ng tao. Meron naman nagsasabi, nung umalis si Cain, doon nagsimula yung word na king, sa Cain, no, and so on and so forth. At doon nagsimula yung human king na tinatawag. Kasi, hindi na si Diyos ang hari nila eh. Automatically, may tao maglilid sa kanila kung wala ang Diyos bilang hari. At yun nakita ng Israel, ng gaya naman. Gusto lang nahihipo kasi eh. Nahihipo, naamoy, nakikita, naririnig talaga yung boses, napaka-audible. Ganun ng tao, yun ang gusto niya. Kaya sabi ng Panginoon, nagtitigas ang ulo nyo, yan ang gusto nyo, okay, fine. Do as you please. At yun na nga, nakita natin, problema after problema ang pinasok ng Israel. Pero at the end, yung pa rin talagang gusto ng Panginoon nangyari, David. No? Si Haring David. Hindi lamang yun, sa letter H, sa Obadiah issues serious warnings in the view of the coming again of the prince of princess. Kumbaga, magsi-ayos kayo, paparating na ang prinsipe ng kalangitan. Ginagamit yung term na prince kay Jesus Christ sa kanyang pagkakatawang tao kasi. Halimbawa, bakit Prince of Peace? Hindi ba pwedeng King of Peace? Bakit Prince? Sa kanyang humanity, he is a prince. Kasi isa lang ang king and that is God. Pero sa kanyang deity, he is the King of Kings, the Lord of Lords. Kaya pag merong nagtanong, bakit Prince of Peace? Bakit hindi King? Sa kanyang humanity kasi, he is a prince. Bilang human, he is a little lower than the angels, ika nga. According sa aklat ng Isaiah. Pero yung tunay na persona ni Jesus Christ bilang Diyos na tagapagligtas, Diyos na tagapaglikha, he is the King of Kings, the Lord of Lords. Kaya paminsan-minsan wag tayo magtataka sa mga use of words. No? Kapag sinabing prinsipe, parang medyo mababa yata yung pagkakaturing nila sa Panginoon. Baka yung humanity ang pinag-uusapan doon. Yung pagiging tao. Son of man, son of God. See? Ayan. Mahalaga yun. Huwag na tayo maano sa mga. Ayan. Mahalaga yun. Ayun. Okay, mag-share kayo dyan sa likod. Meron ako naririnig dyan. Doon sa King Kuya, sa Prince of God, kuminsan, yun yung mga pinagkukunan ng hindi nyo sa ating Panginoon. Ganyan, ito, Prince, ito, God. Kasama talaga explanation ito. Yun nga lang, pag sasabi namin ngayon, kung wala ka pananampalataya talaga, ito usapan namin, talaga hindi mo grasp yung thought, katulad sa Trinity. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo talaga maunawaan yung Trinity. Of course. No, paano maintindihan yung mga bagay na spiritual kung yung mga bagay ng mga material, physical, hindi natin naintindihan? Yan. Yung Kuya Rodmart. Yung mga kasama ko parang dinudurog pa Paano naging Diyos yung Diyos mo sabi ko kasi, basta sa akin si Jesus Christ, yun yung Diyos ko, tapos wala nang usap-usapan. Kasi makikipagtalo lang Sabi ko, paano nga magiging Diyos yun? Tatlong persona. Ano ba yung persona? Person. Literal na person talaga. Hindi tayo naman punta sa langit, basta kita-kita na lang tayo. Talaga. Kala ka ba wala nang usapan? Basta nga pa nang usapan natin. Yan yung sa faith lang, sa mga wordings. Tama naman dyan kung ano yung person. Of course. Pag sinabi mo naman kasing person, kasi merong talino, merong emosyon, merong intelligence, person yun ang tawag doon. Ang aso, hindi natin pwedeng tawagin person. A dog is not a person. Wala siyang ano ba tawag dito? Wala siyang, yung bang God sense especially. Wala siya nun Instinct na given ng Lord. Nakakagawa man ng beaver ng magandang dam sa ilog. Ang ganda na nga kaya niyang gawin kasi yun ang binigay ng Lord na talino sa kanya. Di ba?
So, ganun din. A person is someone na merong intelligence. Merong sense, merong God sense, merong self-sense, let's say. Alam niya kung sino siya. Aso ako. Hindi naman ganun ang aso eh. Na isang araw lalapit siya, aso ako. Hindi eh. Malay niya namang aso siya or what. Basta alam niya may kamukha siya. Diba? At ganun siya kumakahol or what. Tayo kasi may sense eh. Diba? May awareness tayo, self-awareness na tinatawag. Sila naman, hindi naman sila ganun. So, yun ay sabihin ng person. No? Ang Lord, siya yung prototype of being a person. May character siya, may personality. Yung nga, person siya. May character, may attitude, merong yung mga binanggit natin kanina. So, God is a person too. Diba? Just like us. Pero siya yung perfect person, syempre. Siya yung prototype, yung original. Hindi lamang yun, sa aklat ng Micah announces the cessation of all wars. Titigil lahat ang mga wars. When swords shall be beaten into plowshares and spears into pruning hooks at Christ's return. Yung mga tangke na yan, di ba, yung mga barel, pagdating ni Jesus Christ, magiging mga tinidor na lang yung mga yan. Magiging pala sa pananim. Oo. Kasi matatapos na yung war. Isa yun sa kaya hindi lasting ang peace sa mundo natin ngayon kasi yung ceasefire nga ngayon lang eh. Tapos na ceasefire, patay na naman sila eh. Parang wala naman nangyaring peace talaga, parang itinigil lang ng konti yung violence, di ba? Temporary. Ngayon, ang isa sa sign na talagang yung peace hindi pa dumarating, yung existence ng mga arms. Kung talagang peaceful ang mundo, dapat wala ng tanks. Dapat wala ng warplanes. Wala nang manufacture ng baril sa mga bala. Kaso meron pa rin eh. Ang lakas nga ng kita nila dyan eh. Di ba? Ang laki nga ng kinikita nila dyan. It's a very big business yung war. Totoo naman yun. Malaking business yan, malaking negosyo. Maraming yumayaman sa digmaan. Totoo yun. Yung nga lang, hanggat meron yung mga yan, hindi mo masasabing yes, meron ng kapayapaan sa mundo. Pero pagdating ng Lord, lahat ng yan, i-convert niya. Sa mga bagay na pangtanim, di ba, pagsasaka, mga bagay na to make the story short, hindi pang warfare because no more wars. Kung makakaroon naman ng war against Christ sa bandang huli, no? Doon after 1,000 years, haharapin niya na talaga that will be the war that will end all wars. Kasi after nung 1,000 years, doon na rin naman talaga si Satan dadakpin at itatapon sa dagat-dagatang apoy kasama yung mga kaluluwa, diba? Na talagang ayaw tumanggap sa ating Panginoon. Di lamang yon, sa Nahum tells of the mountains quaking under his feet. Di ba yung mababasa natin later on, yung pagtapak ng paa ng Panginoon sa Mount of Olives, mabibiyak yung mag-give way kasi siya doon sa army, sa mga armies na lalaban sa kanya. At existing ngayon niya yung Armageddon, yung Megiddo, yung the Valley of Megiddo. Nag-e-exist yan ngayon sa Israel. Tignan nyo sa Google, malawak talaga yung lugar na yon. Perfect talaga sa isang final battle. No, second to the final battle against the Lord. Sa Habakkuk shows Christ the King measuring the new kingdom and all the hills bowing to him. No, isipin mo ano ba yung hills sa Tagalog? Burol, ano? Gusto mo yung burol talagang nababaw sa Panginoon. Mahirap isipin yun, pero it will happen. Yung kawayan, madali yun. Oo, madali yan. Babaw yun eh. Pero yung burol, yung vulkan magbabaw down, tatapon yung laman nun eh. May kapangyarihan naman ng Panginoon eh. Hindi tatapon. Pipigilin yung tumapon. Yan. At sa letter L, Zephaniah gives us the new song. He will teach unto Israel and describes the overthrow of the false Christ. Diba? Kaya nga, he put a new song in my mouth, sabi niya sa isang praise and worship. Ang Lord mismo magbibigay ng bagong awit. Letter M, Haggai, tells of the shaking of all things and only the things of God remaining. Magkakaroon ng talagang matinding pagliliglig. Kaya nga sa simbahan, mga kapatid, normal lamang yung paminsan-minsan po dumadaan sa pagliliglig. Nililiglig talaga. Wag tayo magtataka, naku, nililiglig na naman sa simbahan. Normal lang talaga yun, mga kapatid. Ang puno naman ganun din eh. Lahat. Kailangan bistayin, binibistay lahat.
Para makita mo kasi, kunting panahon lang, hindi mo alam, nagiging lax na naman kayo. Sa security na lang, let's say. Kunyari, masyado tayong lax sa security. Lagi tayo babasa kayo ng mga babae dyan sa labas. Pag minsan merong sumita sa atin, bakit ang daming babae dyan? Ano ba meron dyan sa loob? But every Friday, ganyan. Ilang sasakyan nakita namin tumitigil dyan, nagbababa ng mga babae. Pag minsan merong sumita sa atin, mga kapatid, doon tayo kikilos ng tama. To be honest with you. Reminder nga pala ito sa transport ministry. Yan ang una natin pag-usapan. Ang mga babae, sa loob ng bila, bababa. Sa loob din sila ng bila, sasakay. Especially sa mga araw ng gawain. Huwag na natin hintayin ang magpaalala pa yung mutawa. Hintay ba natin yung mutawa magpaalala sa atin sa security measure, mga kapatid? O yung kapitbahay, yung Saudi dyan sa tapat? Tell me. Kasi, actually, ganoon ang ginagawa natin eh. Hanggat walang ibang lahing sumisita, hindi natin gagawin yung dapat natin gawin eh. So, pag merong sumita sa ating hindi natin kasama, it is our fault, not theirs. May nakita lang kasi sila eh. May napansin sila. Kaya nagsalita. So, transport ministry, please, pakipaalala nga po pala na pag araw ng gawain, yung loob, dapat bakante. Wag nyo na akong hintayin ako magsalita. Kayo na mismo, especially sa mga leaders. I-approach nyo na maayos, sabihan ninyo, pag araw ng Friday po, dapat bakante yung loob. Especially yung slot, yung tapat mismo ng gate. Kasi sakayan yan sa kababaan ng mga babae. Okay? Pakipaalalahanan po yung mga kapatid. Meron po ba kayong gusto idagdag doon? Baka... Ito yung reminders. Sa Friday, bago kumain, lahat ng dapat may magsasabi. Alin yun? Yung reminders na pagkaya yung sa... okay. Sa bago magkainan para lahat ng mga kapatiran, naririnig nila, alam nila yun. Kasi lahat tayo eh. Lahat tayo ang dyan. Of course. Concerned tayong lahat. Everybody's concerned. Para kahit sino sa atin makakita, mapapalalahanan ng kapatid. Dito tayo Oo nga. Bago kumain, para nandito lahat yun. Oo nga naman. Ayan na, narinig natin lahat ha. Kahit sino sa atin. No? Sino ba presider sa Friday? Alam mo na ngayon kaya Benny ha. Alam mo na kaya Benny. Ha? Yan, sa announcement. Yan. At hindi lamang yon, ito nga binanggit ko kanina sa letter N, Zechariah gives the picture of his feet standing again on the Mount of Olives. Favorite place ng Lord niya, kaya gusto kong pumunta dun eh. No? Pinag-iipunan namin ni Jay, kami, Holy Land Tour kami. No? Gusto ko makita yung kasi existing pa hanggang ngayon yung Mount of Olives. Andun pa yan lahat. No? Andun pa yan lahat. Tapos gusto ko makita talaga yung Wailing Wall para pwede na ako mag-pray doon. Nagpe-pray na rin ako doon. No? Mahal eh, pero hindi pag-ipunan, why not? Sa letter O, Malachi closes the Old Testament story of the return of Christ by showing Him as a refiner's fire, and as a fuller's soap, and as the rising sun, filling the whole earth with His glory. Imagine halos lahat ng mga libro sa Old Testament, they are talking about the return of Christ, na hindi pa naman nila nakikita. Kaming pangalang, yung panahon nila, paparating pa lang, magkakatawang tao pa lang after hundreds of years. Pero ang sinasabi nila, yung pagbabalik na, yung someone na paparating pa lang. Imagine that, kung hanggang saan yung layo ng narating nung kaisipan ng mga kapatid through the Holy Spirit. Kasi hindi naman nila malalaman to kung hindi yung Holy Spirit mismo ang nagsabi sa kanila. Kaya talagang napaka sinabi sa Timothy. Di ba namin nagsasabi na Biblia naman ay gawa lamang ng tao yan. Hindi natin dapat panibalaan. Ito yung isang truth na dapat natin panibalaan ng Biblia. Amen. Kasi kung basta tao lamang yan, sabi naman yun, guided by the Holy Spirit, kasi kung basta tao lang, maisusulat ba nila ng ganyan Amen. Ang ideas. Tapos nagkakaisa yung thought nila. Di ba, ginawa nga natin ng practice dito, 5 lang. No? Tapos pagdating sa dulo, iba na yung sinasabi. 5 tao lang yun, pasapasahan ng sinasabi, di ba? Ito, hundreds of years, thousands of years ang pinag-uusapan ng pagitan nila. Pero yung isang mensahe, di ba? So doon natin makikita talaga yung Holy Spirit ang kumikilos sa mga taong ito. Hindi lamang yun, sa number 2, kasi number 1, ang pinag-usapan natin kanina, it is predicted sa Old Testament. Hindi lamang yun,
Jesus Christ, number 2, himself said, I will come again. Yung sinabi ni MacArthur, kasi sumikat masyado si MacArthur, yung I shall return, no? Pero ang original nyo si Jesus Christ, no? Ako'y muling magbabalik. At yun ang hinihintay natin ngayon. Pagbabalik ng Lord. For gospel. Amen. Ayun. Okay, diretso natin. Kasi parang ano lang to, binabasa natin yung mga patunay Dapat next week to pero idiretso na natin ngayon. Hindi lamang kasi maiksi na lamang to. Dito pa rin tayo sa lesson 9 pero number 3 na tayo. Hindi lamang yon, hindi lamang si Jesus Christ, sabi niya, muli siya magbabalik, number 3, each of the gospel writers records his return. Talaga yun ang laman ng isip ng lahat ng mga kapatirang sumulat sa banal na aklat. Letter A, Matthew likens Christ to a bridegroom coming to receive his bride. Ito ang ganda ng kanya example, di ba? Kasalan. Sino ang hindi excited kapag kasalan na pinag-uusapan? Kuya Jomar. Sino? Sino hindi excited kapag kasalan na pinag-uusapan? Mga magulang po. Ha? Mga magulang. Mga magulang lang hindi? Oo, bakit? Kaya rin wala. Depende siguro sa mapapangasawa yun. Yung binan ko kasi, excited na excited Depende siguro sa mapapangasawa. Tingnan ko na, nagpupo pa sa akin. What mo? Maalam ako. Oo. Upo. Upo. Yan, di ba? Yung example ni Matthew, joyful. No? Hindi lamang yon, letter B. Sa Mark naman, Mark sees him as a householder naman, going on a long journey and committing certain tasks to his servants until his return. Ito mas personal, mas malapit sa puso ng tao yung mga examples na ginagamit nila sa mga ni Jesus Christ by that time. 'Di ba? Patungkol naman sa isang umalis na ikanya babalik siya, pero ito yung mga gusto kong gawin ninyo habang wala ako, ha. Ayan. Kumbaga nasa loob na ng tahanan yung pinag-usapan natin relationship na ng tao sa kapwa tao. Kanina kasi kadalasan mga kung hindi patungkol sa Israel, as a nation, yun ang pinag-uusapan. Ito mas personal yung approach ng ating Panginoon. Hindi lamang yun, letter C, sa Lucas, records Jesus as a nobleman naman. In a far country, returning to reckon with his servants to whom he committed his possessions. Di ba ito yata yung talents, Nagbigay siya ng talents sa tatlong servant. Oo. Di ba doon sa mga tatlo yung servants, di ba? Binigyan niya ng mga talents, tapos umalis siya. Pagbalik niya yung dalawa, ginamit yung talents, lumago siya. Yung isa naman, ibinaon lang sa lupa. At ang katwiran pa, natatakot po kasi ako kaya binaon ko na lamang po sa lupa. Di ba nagalit nga yung master? Masuwail to? Anong kala mo sa akin? Kumbaga, para sinasabing masama itong master na to, mahirap na, sweetik yan Mamaya, kung anong mangyari dito, lagot ako. Kaya binaon lang niya. Pero di ba, nagalit nga ang Lord sa kanya Sabi ng Lord, napakasimple lang kumbaga, pinakamababang way na lamang ng pagpapalago, let's say, ng konting pera. Ang ginamit lang niya, kung yan, nilagay mo man lang sa bangko, tumubo pa kahit papaano, sabi ng Lord. Ibig sabihin, by that time, banking system nagsisimula na. Hindi totoong yung Knights Templar ang nagsimula ng banking. Kasi may kwento na sa Biblia no? Kung nilagay mo man lang sa bangko yan, tumubo pa sana. Pinakamababang uri na kumbaga yun yung mga sigurista na walang nararating. Kasi imbis na palaguin yung pera, magpakapagod, magpakapawis, di ba, with faith gamitin yung actively yung pera, ibinaon na lang. Sayang sayang. Marami sa mga in-check hindi naniniwala sa bangko. Para sa kanila dapat paikutin mo yung pera. Kasi nga naman bangko, ang yumayaman lang naman yung mga bankero Kumbaga pinapatulog mo yung pera mo pang nandun. Sa mga bangko, sila yung gumagamit para paikutin yung pera. Oo nga. Totoo naman yun Inilagay mong 500 pesos, sila lang naman ang gumagamit nun. Pinapatubuan nila or what? Diba? At nagalit nga yung master. And the rest of the story alam na natin. Letter D, John reveals the resurrection of the saved and of the unsaved related to his return. Pagbalik niya, andun na rin yung muling pagkabuhay ng mga nangamatay na sa pananampalataya. So, hindi lamang yung 4 Gospels ang nag-record ng kanyang magiging muling pagbabalik, number 4 po.
the angels themselves testified of His return. Ito po kasi ginagawa natin, kaya medyo tinutuloy ko na, kasi binabasa na lamang natin yung mga supporting verses patungkol sa pagbabalik ng ating Lord. Ang sabi dyan sa Acts 1:11, which also said, Ye, men of Galilee, why stand ye? Sa King James siguro kinuha ito. Gazing up into heaven. Bakit nakatingin sa langit? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as you have seen Him go into heaven. Muli siyang magbabalik. Diba? At number 5, hindi lamang yung mga angels, the apostles themselves give testimony of His coming again. Letter A, simulan natin kay John. Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. Hindi mo kasi makikita yung kagandahan ng Panginoon, yung original niyang wangis, ng eksaktong kung ano tayo ngayon sa ating kalagayan. We will die, of course. So we will be changed. Ang point niya, in order for us na makita natin ang kagandahan ng Panginoon, yung tunay niyang wangis, we must be changed. Yun nga yung glorified body na tinatawag. Yung mga mararapture, automatic na yun eh. No? Automatic na yun. Kung buhay ka pa sa araw ng rapture, yung mismo katawan na ito, kasama na siya. Hindi na siya makakatikim ng araw ng corruption, hindi na mabubulok. Pero hindi pa rin lugi yung mga namatay na kasi bubuhayin naman sila ng Panginoon. They will be resurrected. Yan. At sila mauuna, magkakaroon sila ng glorified body, then us. Or yung mga maiiwan. No? At aabutin ang tinatawag na rapture. Alam niyo ba yung rapture, Kuya Gilbert? Alam ba ibig sabihin ng rapture? Ayan. Siguro maiksi lang. According kasi sa Bible, sa Thessalonians, sa Revelation, and so on and so forth, yung rapture, yun yung sa Tagalog yung pagdagit. Yun yung paniniwala nating mga Kristiyano na isang araw, sa panahong gugusin ng Panginoon, walang nakakalam kung kailan, sa panahon bago siya muling magbalik, magkakaroon nga ng pagdagit sa lahat ng mga mananampalataya. Sa isang kisap mata, according sa Biblia, mawawala, let's say tayo, nagba-Bible study tayong ganyan, Bible study tayo, ngayon na pala yung rapture, bigla tayo mawawala lahat. No? In the next scene na marirealize natin, nasa alapaap na tayo, sinasalubong natin ng Lord sa langit. Kasama yung laksa niya mga anghel sa kanyang likuran. Pero bago tayo, mauna yung mga nangamatay na. Sila Adam hanggang sa panahon na abutin ng rapture na nangamatay ng mga Kristiyano, sila muna, then us. Or kung sino man yung by that time maabutin ng pagdagit na tinatawag. Yun yung isang kisap mata, mawawala. Sabi nga nila, di ba yung chaos na pwedeng i-create ng rapture sa unbelieving world? Kasi kung yung piloto nga naman ng eroplano, Christian, ni-rapture, di ba? Yung bus driver, Christian, ni-rapture, ano mangyari sa bus? Di ba? You know, yun ang, kumbaga, yung mga unbelievers themselves, magugulantang sila, ano itong nangyayaring ito? Terrorism. Pero hindi nila alam, kinuha lang ng Lord lahat ng Kristiyano. Operator ng truck, no? Left Behind po, di ba kuya? Oh, Left Behind. Kay Nicolas Cage. Oo. Isa yun sa Isa yun. Yung mangyayari. Oo. More than pa doon. Amen. Chaos talaga. Amen. Ikakasal ka na, oh. Yung mapapangasawa mo ang Kristiyano, ikaw hindi. Sasagot na lang ng oo yung babae na rapture. Tinatanggap mo bang lalaki ito kung mapangasawa? Oh, biglang nawala. Naiwan yung lalaki. Unbeliever eh. Tagal ko niligawan, tapos rapture na yung araw ng pagsagot niya ng oo. Wedding na. Naiwan yung pare. Yung pare. Di ba sa movie naiwan yung pare? Ng pastor naiwan. Di ba? Maraming kwento patungkol dyan eh. Nakakatuwa. And of course, letter B, James. Ang sabi ni James, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and has long patience for it, until he receive the early and latter rain. Ito siguro yun ang mga magsasaka, no? Nagtsatsaga talaga magsasaka, di ba, Kuya Lem? Maranasan nila yung time ng pag-ani. Ayun. Yung pagtsatsaga nila. Oo nga. Ang magtanim pa naman, hindi biro, di ba? Magkakapo na kayo. Oo. Hindi naman yung tayo. Oo. Ayan. O, di ba?
Yan. So, be patient daw sa pagbabalik ng ating Lord. Iba kasi hinihila na ang Lord pababa eh. Lord, bumalik ka na ngayon na, Lord. No? kasi may sariling timing ang Lord, hindi timing natin. Bali pa yung mga panahong hinihila natin ng Panginoon pababa, minsan personal mo lang yun eh. Emotional ka lang eh, di ba? Ikaw lang iniisip mo. No? Kaysa mapagalitan ako bukas, Lord, bumalik ka na. Yung mga ganun. Kasi yung mga tao na ayaw magdusa na, yun na talaga yan. Lord, Oo nga naman. Kasi yun ang nangyayari. Talagang hinihila na Papunta na rin bukas dito yung Bombay. Naku, wala kayong babayad. Lord, bumalik ka na. Yung mga ganun lang, wala kabagay-bagay ba, no? Gusto lang lumigtas eh. Gusto lang lumigtas sa responsibilidad. Tapos hihilahin mo ng Panginoon pababa. Di ba? Pero mas maraming ayaw pa. Oh, bakit naman, brother? Mas natatakot sila ay bitawan yung mga wealth nila. Oo nga, no? Kung kailan yung oo, di ba? Mas pinagpe-pray pa nga nila, sana kuhanin na ni Lord yan sa bahay. Oo nga. Oo nga, ang tao kasi extreme left saka extreme right eh, no? Di ba hinihila na ang Panginoon pababa for personal reason, iba naman ayaw pa. For personal reason din naman. Hindi maintindihan. Kaya tama lang talaga, hindi natin alam kung kailan bahala ang Lord eh. Kristyano na, takot pang Oo. Kristyano na yung pinag-uusapan natin, hindi unbeliever. Di ba? Totoo naman yun. Totoo. Hindi lamang yun. Si Peter mismo, sabi niya, that the trial of your faith, being much more precious than gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end, for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Itong mga yung mga binibigay na salita ng Panginoon sa ating mga kapatid ng araw, tama lang maibigay sa kanila. Kasi we know kung ano yung kinakaharap nila by that time ng persecution. Sila kasi talagang magiging martir o yung tunay na martir for the Lord. Mga faithfuls sa Panginoon. Kaya ito yung tama lang marinig by that time para hindi sila panghinaan ng loob. And of course, even us. Kung nakakaranas man tayo ng kahirapan. Yung nga lang, lagi ko sinasabi, yung mga kapatiran natin ng araw, nagdurusa sa buhay because of the Lord. Nagdurusa because of the gawain. Pero nowadays naman kasi, hindi ko nilalahat Yung pagdurusang meron naman ng mga Kristiyano ngayon, hindi lahat, pero yung iba, hindi naman, wala naman kinalaman sa gawain kung tutuusin eh. Diba? Mga personal reason lang kaya nagdurusa eh. Siya rin po nagsabi sa chapter 4. Ano yung sabi niyan ba? Ngunit huwag kayong magdusa sa paggawa ng kasamaan. Ayun, diba? Kasi minsan tingnan nyo yan, ano kaibahan ng pagdurusa ng mga kapatiran ng araw sa klase ng pagdurusa meron tayo ngayon? Ang isa nga, sila nagdurusa because of the faith. Dahil sa gawain. Dahil sa paggawa para sa Diyos. Tayo ngayon, anong klaseng pagdurusa? Bakit tayo nagdurusa ngayon? Dahil nga ba talaga sa gawain? Ibang gawain kadalasan. No? May umaaway sa'yo, hindi nila like yung post mo sa Facebook, nagdurusa ka ngayon. Wala namang kinalaman sa gawain. Yun ang kaibahan eh. Yun ang kaibahan. Hindi ko nilalahat alam ko maraming Kristiyanong durusa ng dahil sa faith. Pero karamihan, to be honest with you, hindi ganun. Personal lang talaga yung reason niya. Inaway siya, hindi na-meet yung expectations niya. Hindi siya nabate, persecuted na siya. Yun lang dahilan nowadays. Emotional or napaka-personal lang naman talaga. Walang direct na kinalaman sa gawain. Pero kung hindi nila like yung Facebook post mo dahil Christian ka, yun, sige, bibilang mo na yun. Di ba? Pero kung hindi, personal mo lang yan. Walang kinalaman sa Lord. Di ba? Walang kinalaman sa Lord. At si Paul mismo, tatapos na po tayo, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, yung trumpeta ng Diyos. And the dead in Christ shall rise first. Yung mauna nga yung mga kapatirang unang nangamatay sa atin. Yung mga naunang namatay sa atin. Ngayon, ang tanong ngayon, sa letter D, the time of the second coming. Kailan ba yung second coming na pinag-uusapan natin? Kuya Dennis, may idea ka ba? Sige.
Sa tingin mo, kailan kaya yung muling pagbabalik ng Lord? Bago magbayaran sa next bayad sa bila siguro, babalik na ng Lord. Meron sa ating idea? Kahit na Panginoon din, hindi alam. Ayan, no? May mga sign. Of course, merong mga signs sa heaven, wars, rumors of wars. Ang sign, pag kumpleto na yung bilang ng mga. Ayan. Kapag kumpleto na yung bilang ng mga kaluluwang dapat maligtas. But, hindi natin alam kung sino yung huling kaluluwang dapat maligtas. No? Hindi alam kung kailan I mean, even ang Lord sa kanyang pagiging tao by that time, hindi niya talaga alam bilang tao. So, siyempre, isang pindot, Jesus clearly warned, we do not know the time. Pero you know what? Sa kabila ng maraming verses sa Biblia nagsasabing no one knows, kundi ang Ama lamang. Di ba ang daming relihiyon nagsasabi kung kailan? Noong 2000 po. Di ba? Nakaganon daw. O ano yan? Ano yung ganyan? Millennium daw, no? Yung ganyan, millennium ba yan? 2000 kasing ganun? 2000. May alam pala si Lenlen na ganun, no? Sino naman ang nagsabi niya? Noon pa po nung elementary po ako noon, nagkaganon yung Santo Niño daw. Ah, okay. Ay, yung mahal na Santo Niño? Di ba? Parang ganun yata. Oo, parang iba eh. Kaya pala naging boring. Di ba? Ang nakakapagtaka, bakit hindi nga nagbabasa kasi ng Biblia? Amen lang ng amen doon sa pastor eh, no? Bibenta nyo na yung kalabaw nyo. Kuya Joey, mga baka mo, ibenta mo na, ibigay mo sa akin ang pinagbentahan kasi ang Panginoon babalik na, hindi mo na kailangan yan. Marami namang gumawa, no? Wala, kawawa yung mga yun. Hopefully after na natuto na sila. Kasi marami kasing hindi na natuto eh. No? Ang sasabihin lang ng pastor, pastor, kala ko ba babalik na ang Panginoon kanina? Ba't hanggang ngayon, ito pa rin tayo? Yung Bombay, parating na bukas. No? Sasabihin ng pastor, nagbago ang plano ng ating Panginoon. Madali lang naman yun eh. Mas marunong ka pa ba sa Diyos kung ayaw pa niyang bumalik, kapatid? Prerogative niya kung kailan siya babalik, kapatid. Yes, sinabi niya sa akin kahapon, ngayon ang balik niya. Nagbago ang isip niya eh. Wala ka bang faith? Ganun sila kahusay magpalusot. No? Magaling magpalusot yung mga yan. Pagkatapos kasi ng 2000, nagkaroon pa ulit eh. 12. Oh, mas matindi, 12. Kasi dahil dun sa, ano ba yun, yung yun ba yung millennium bag? Hindi, meron pa isa yung kailan lang yung 2012 pala. Di ba no 2012? Oo. No. Bali pa 2011 ba yung mga tsunami, yung mga 2011 ba yun or what? So yung dumami yung mga yung mga disasters Kaya lahat ng pinagtagpin na parating na talaga ang Diyos. Makakaligtas tayo sa utang nito. Bakit yung time din natin, pinag-aralan po natin yung pangalawa, yung Revelation. And then sabi naman dun signs of the end times pa lamang. So nung napag-aralan natin, kumbaga nalaman natin. Ito pala yung nakasulat na itong mangyayari. Amen. Hindi na bago sa Naalala ko sinasabi ng mga matatanda, nung Second World War, akalala magugunaw ng mundo eh. Kasi oo nga naman, kung nabuhay tayo ng panahon ng Hapon, kasi World War yun eh. Suppose, yun daw yung the war that will end all wars eh, yung Second World War. Pero hindi pa rin naman nagunaw ang mundo. Ito pa tayo ngayon. Di ba? So ano pa meron pa? No? Kahit pala yung World War na, hindi pa rin talaga yung masasabi, ito na, pabalik na ang Diyos eh, World War na to eh. Kaso natapos na yung World War eh, ibang war na ngayon na pinag-usapan natin, ideology na siya. Yun ang mahirap kalabanan, ideology, kasi hindi mo mapapatay yun. Nasa puso't isip lang ng tao yun. At naipapasa, mapatay mo man yung leader, yung idea, naipasa na. Andyan lang siya. At ganyan ngayon ang tactic ng ISIS. Kita mo kailan lamang, di ba, meron na naman sa Russia, di ba, sa Tikrit. Sabi nila, mapatay niyo man kami, yung ideology you cannot kill, which is true. Yung idea, hindi mo kasi pwedeng patayin yun. Yun na ipapasa yun. Gaya-gaya lang naman sila sa Lord. Of course, yung faith ang pinag-uusapan natin, sila idea lang. At isang araw, iwa-wipe out ng Panginoon. Even that ideology na pinagmamalaki nila. Letter E, dito na po tayo sa last slide. The two aspects of Christ's return. May dalawang aspeto. There are two aspects to the return of Christ. First, He will come for His own.
Yung nga po yung rapture na tinatawag, sasalubungin tayo ng Panginoon. Secondly, He will return with His own. Ito na yung habang winawasak niya yung gawa ng kadiliman, nasa likod tayo ng Lord, tayo ay nag-cheer. Hallelujah! Amen the Lord! Ewan ko kung anong gagawin natin, pero mag-cheer tayo sa Panginoon habang winawasak niya. So pag-usapan natin yung rapture. The rapture of the church. The first aspect of the return of Christ, His coming in the clouds, in the air, for us, His own, is known as the rapture of the church. May mas mahabang pag-aaral yan, pero at least na ganun tayo na idea. Ano yung tinatawag na rapture? Ito yung pagsalubong ng Lord sa atin. Yan. Ito na yung, kumbaga, magbibigay na siya ng final exit sa lahat ng believers sa mga panahon na yan. Ito na ang final exit. At ang sasalubong sa airport, which is in the air, ang Lord mismo. Kasama yung laksa-laksa niya mga anghel sa langit. Diba? Masarap yung feeling na yung mga loved ones mong sumasalubong sa airport, diba? Mas masarap to kasi ang Lord mismo ang susundo. At kasama pa yung mga angels. Diba? Kasama siya. At pangalawa, panghuli, sa two aspects of Christ's return, yun naman kanyang revelation. So tapos ng rapture. Second phase, second aspect, His coming to earth with His own, kasama tayo, is known as the revelation of Christ. Ito na yung nakasuot na tayo ng white robes. Papalitan ng Panginoon ng ating mga suot ng puting-puti na garment. A garment of glory. No? So anything else? Meron ba kayong question or comment karagdagan sa ating pinag-aralan? Excited po ba tayo sa muling pagbabalik ng Lord? Amen. O mas excited tayo sa ibang bagay? I know, marami kasi mas excited sa ibang bagay kasi nahihipo, nakikita, nararamdaman. Pero sa ating mga Kristiyano, dapat, pag pinag-uusapan natin yung muling pagbabalik ng Lord, nandun din talaga excitement. Di ba, yung mga papauwi ngayon, mga papakasyon, di ba, hindi na makapaghintay na sa Pilipinas. Ano ba yung tsokolate iuwi niya? Di ba? Lalo na ito, ang Lord ang pinag-uusapan natin. Sana mag-happy na talagang truly na yung mga tao talagang love the Lord thy God with all your heart. Yung talagang sino yung talagang yung para tayo sa kanya na gano'n, yun makikita kasi emotional ka. Nag-love yun, saan na? Mag-anak ko. Mga iba yun ang pinoproblema eh. Makikita ko ba yung kaaway ko? You know? Kasi Christian din yun eh. Talagang, ang focus talaga doon sa pag-ibig ng Panginoon sa pag-ibig sa kanya. Wala na yung emotion, wala nang iba na mararamdaman na focus. Oo nga. Di ba, ang tendency natin kasi isipin yung iniisip natin dito habang nasa lupa eh. At maraming tanong katulad niyan. Kaya takot eh. Kaya takot pa dumating yung time. Kasi tayo na Ayo, ang panalangin ko pa naman, isang araw hindi na kita makikita kasi kukunin ako ng Lord. Tapos, pagdating sa langit, nandun din siya. No? Tapos, eternally, magkasama na kayo. Kasi Kristiyano dun eh. Diba? Yan. Ano pa po? Bago tayo mag-closing sa prayer, Kuya Chris, 2. Ano po bang na yung rapture o yung... Alam mo po, magkaka-rapture, no? Susunod yung 1,000 years rate. Siguro po yung mali kasama ni Jesus dito sa lupa. Kasi di ba, nagpunta sa langit yung mga mga tao. Aba, may alam si Chris, ha? May dinadalawan ka bang ibang church sa Pinas or what? So, okay yung tanong ni brother, Okay. So, ang tanong ni Kuyang, edi ra-rapture tayo. Tapos kung sino yung kasama niya sa 1,000 years? 1,000 years rin dito sa... Okay. Kasi ang sabi sa Biblia, again, pinag-aralan natin sa Book of Revelation, edi may rapture. Simulan na natin sa rapture para hindi masyadong, kasi 5 oras yun pag inulit natin So, rapture. Edi kukunin tayo ng Lord. Lahat tayo nasa langit. Habang nagkakagulo sa lupa because of the Antichrist, meron namang tinatawag na celebration sa langit, yung tinatawag na marriage supper of the Lamb. Ikakasal ang mga Kristiyano kay Christ. We are the bride, He is the groom. So may ano tayong lahat sa langit na may kasalan doon. Hindi lamang yun, pati pagpuputong ng mga corona, yung mga pagbibigay ng mga rewards, mangyayari yun sa Bema Judgment naman na tinatawag. So kasalan, andun tayong lahat sa langit after ng rapture, then magkakaroon ng bigay ng mga corona, ng mga rewards, so kanta saya tayo doon. By the time na ang Panginoon bumalik sa lupa, kasi pati yung New Jerusalem kasi bababa eh. Kasi yung dating Jerusalem, wasak na siya by that time. So meron bababang New Jerusalem, nandun tayo. Nagduduel tayo doon. Pagbaba noon, we are inside the New Jerusalem.
Hindi, ako, for me, hindi pa yung sinasabi ng Panginoon na in my Father's house are many mansion. Hindi. Kasi Father's house ang pinag-uusapan doon. That is eternal. The Father's house is eternal. Ang pinag-uusapan doon sa unang parte kasi, New Jerusalem. At ang Jerusalem po, hindi Father's house. It is just a city. At may sukat nga siya eh. Makakatira ba ang Diyos sa isang city na may sukat? Meron sukat ang New Jerusalem, nasa Biblia yon. Yung New Jerusalem, bababa mula langit, hindi para yun na magiging throughout eternity, doon tayo titira. Kasi nga, 1,000 years lang ang pinag-uusapan doon. After 1,000 years reign ng Panginoon sa New Jerusalem, kung saan nandun tayo sa loob, muli tayong babalik doon sa langit. At doon, forever and ever, doon na tayo titira. Yun yung tinatawag na in my Father's house. Diba yung rapture na yun, temporary pa yung final talaga na yung rapture kasi pagsundo yun eh. Pagsundo para sa kasal, para sa reward giving. Tapos meron pang programa nga, bababa dito for 1,000 years, makakasama tayo ng Panginoon sa kanyang paghahari sa mundo. But we will be inside New Jerusalem. Sa labas ng Jerusalem, puro unbelievers ang nasa labas, dadami sila. They are evil. Ang sabi sa Biblia kasi, sa New Jerusalem, walang pwedeng pumasok, wala na rin makakalabas. Ibig sabihin, let's say lang, 3 billion tayong mga ligtas by that time. 3 billion lang ang nasa loob. Hindi madadagdagan yon. Yung mga nasa labas, kung nasa labas sila, wala sila sa New Jerusalem, isa lang ibig sabihin nun, they are sinners. At later on, sinabi sa aklat ng Revelation, dadami pa sila. They will be many against God. Yun yung sinabi kay John. Revelation. Huwag mo na silang sukatin. Yan, huwag mo na sukatin yung mga yan. Kasi nasa labas sila, outsiders. Yung mga taong dumami na yon for 1,000 years na walang satanas, pero maraming evil, dumami pa rin. Sa huling panahon, yun yung tinatawag na the war that will end all wars. Pagtapos ng 1,000 years, warfare na naman, i-destroy sila ng Panginoon, that's it, no more wars to follow. Kasi sa Satan, finally, kukunin sa pagkakakulong, makikipag-away sa Panginoon, huhulihin, itatapon na siya sa lake of fire. Yun ang programa ng Lord. Ngayon, meron magsasabi, bakit nung una kasing hulihin si Satanas, hindi pa idinaretso na? Sa impyerno ka agad, bakit meron pang 1,000 years? Isa lang ang sagot ko doon, yun ang gusto ng Diyos eh. Programa niya yun, hindi ko programa. Siguro kung tayo susulat ng programa, ganyan ang gagawin natin, shortcut. Ang Lord kasi hindi siya ganun eh. Oh. All of history is God's history, His story. So, yun ang gusto niya. So be it. So be it. Okay, ano pa? Baka meron pa po kayo nais na ipahiwatig or, you know. Saan pa banda yung Lake of Anong banda? Anong ibig sabihin mo ng banda? Diba, magkakaroon ba? New Earth ba yun? Saan banda yun? Ha? Wala? Alin yung isang banda? Yung mga, saan tatapon yung mga... Okay. Kung nasan yung impyerno na tinatawag. May mga Kristiyano, may mga Christian preachers, ang turo nila, yung daw impyerno nasa ilalim ng lupa. Nasa ilalim ng lupa. I don't believe that. Kasi yung impyerno kasi spiritual din yun in nature, kasi ang susunugin dun mga espiritu, mga kaluluwa eh. Saka sinabi nga kasi babaguhin ng Lord ang magkakaroon ng new heaven, new earth, di ba? Ngayon kung yung impyerno nasa loob ng new earth, binago na yung earth, di ba dapat wala na impyerno? Yun na pala yung earth eh. Kasi kung meron man dapat baguhin sa earth, kung sakali mang yung impyerno nasa earth, yung impyerno na mismo, dapat i-get rid na yan. Yung lugar na yan, evil yan or what. Pero hindi eh. Magkakaroon ng new heaven and new earth, and yet meron pa ring hell na naghihintay sa mga kaluluwa until the end of the millennial rule ng ating Lord. So yung impyerno, wala sa lupa yun. It is somewhere else, sa spiritual realm na tinatawag. Spiritual dimension. No? Hindi yung kapag, hindi ba? Kasi yun na maririnig natin makikita natin sa YouTube. Pinipreach ng ibang pastor na walang ginawa, kundi makinig sa mga mythology or what. Naghukay daw ng malalim na hukay sa lupa. Biglang may narinig sila mga boses sa ilalim, mga nahihirapan. Nung nandun ako sa ganyang klase ng mga simbahan, talamak yan ganyan. Ay, oo nga. No? Amen, Lord! No, narinig namin, totoo nga may impyerno. Kasi naghukay, may narinig ng mga boses sa ilalim or what. Nung aral, nakita natin, hindi naman yun eh. Hindi yun ang sinasabi sa Biblia. Ibang hell yung sinasabi nila. No? Ang gawin na natin, imagination hell. ang mas-aim natin kung saan yung heaven. Oo. Amen, of course. Kung paano yung heaven, wala sa earth,
yung hell wala rin. It is somewhere else. Yung mismong pin, kung may lalagay yung pin sa Google Earth, ang Lord lang ang nakakaalam nun kung saan yun, tayo hindi. Ikaw sa kanya ko yan, ay envision, kung saan sa lupa, lalapas sa kabilang face ng lupa kasi bunto, bilog. Oo nga, no? Lagpas-lagpasan, ano? Yan. Kaya wala siya. Hindi nakakapagtaka kasi maraming preachers yan yung tinuturo eh. Ang impyerno raw nasa ilalim ng lupa. Nadali rin ang ganyan eh. Oo, paano ka nadali, brother? Natakot ako kasi lagi pinaplas sa screen yan eh. Oo nga. Screen, eh. Panakot yan kasi. Panakot yan. Mm. Nadali nga, natakot ako. Talagang nagsisi ako nung... Yan ang hirap. No? Nagsisi kasi natakot, di ba? Hindi na pala tayo. Naging ganyan din ako nung araw kasi malay ko naman, sunod lang ako ng sunod eh. Tatakutin talaga yung mga tao sa mga crusade. Imbis na ipalabas yung mga glorifying ng mga patungkol sa Lord, impyerno ka agad. No? Ipapalabas yung mga pinipitpit yung dila, inihila, pinipitpit. Tapos mga demonyo raw, si Satanas daw nagpapahirap sa impyerno. Pero later on nga, sa kaaral natin, pagbabasa ng Biblia, wala naman lahat dito yung mga kinukwento nila. Sa comics nandun, pero dito wala. Pasihirapan doon. Oo. Ang mayor daw sa impyerno, si Satan. Hindi naman totoo yun eh. Takot nga si Satan sa impyerno eh. Nilikha ng Diyos impyerno nga para kay Satanas eh. So takot siya doon. Pero ang tinuturo ng mundo, nabulong din naman ni Satan siyempre, akong boss doon, sama ka? Ang bahala sa'yo! Ayan. Makakasama. Oo. Alam niya, di ba siya? Kaya nga, naghahanap na lang siya ng maraming makakasama. Yung ginagawa ko. Ayan. Meron pa po? Meron pa tayong time? Malinaw na Ate Lenlen kung nasaan ang impyerno? Ang Lord, ang Diyos alam niya kung nasaan yun kasi siya nagtatapon eh. O yung heaven, ang Lord din idadali na lang tayo ng Lord doon. No? Question lang ang kuya, Oh. nainawa sa ating Panginoon, check yung ano mo, para pa tayo, nasa yung medyo na Of course. Amen. Yo, may nag-insist din na tanong, sino ang lumikha ng impyerno? Oo nga. Ikaw Kuya Denny, sa tingin mo, sino lumikha ng impyerno? Si Jesus. Ano ba siya, di ba? O sino kaya? Ikaw, Rodmart. Sino ang lumikha ng impyerno? Yung ano po, sa taga. Huh? Ikaw, Kuya Johnny, sino ang lumikha ng impyerno? Hindi ko po, yung Panginoon din po eh. Bakit naman, brother? Kasi sa dinumika ng tao eh. Okay. Actually, tama naman yung sagot nila eh. Isa lang naman ang creator eh. Isa lang ang creator, that's God. Satan cannot create. Yung mga Diablo, they cannot create. Michael and si Gabriel, they cannot create. Hindi man siya creator eh. Isa lang ang creator, God. So kung meron nag-e-exist na hell, isa lang ang creator and that is God. So God created that place for the devil. Diba? Yan. Kasi noon din alam ko kaya tinatanong yan. Ako mismo hindi ko maisip eh. Gagawa ba ang Panginoon ng lugar para sa mga demonyo? Demonyo nga yan, paglalaanan pa siya ng panahon. Pero ano kasi siya, prison siya eh. No. Sino bang lumikha ng prison? Yung mga kriminal o ang gobyerno? Mo? Saka nakakita ng kriminal, gumagawa ng kulungan niya mismo. Siyempre hindi, di ba? Minsan kasi naikukonekta na kung minsan pagkulang sa pag-aaral. Di ba ang sabi ng Lord, ang nais niya lahat ay pawang maligtas. Bakit maglilikas yan ng Yan, ikukonekta? Oo nga. Pero kung hindi tayo nag-aaral, hindi natin talaga Amen. malaman. Amen. Oo nga, bakit nga? Kaya hindi ang Lord na nag-create. Oo nga. So, salamat sa Amen. napapag-aral. Isa to, ba dati rin katawan tao din pa dati? Si Satanas? Wala sinabi sa Biblia na nagkatawang tao si Satan, pero kaya niya mag-anyo na parang angel of light. Pero may mga klase ng mga angels na sinabi sa Biblia, sa chapter 6 ba yun ng Genesis, nagkatawang tao sila, nakipagtalik sa mga anak ng tao, sa mga babae. Doon lumaganap ang evil ng todo-todo. Ang naging anak nila, mga Nephilim, sa mga giants, ang sabi nila, malalaking tao, pero at the same time, they are great kasi. Great men. Mga heroes, earthly heroes na, anti-God naman ang mga ginagawa. Yun ang naging anak ng mga demonyo, let's say. So kung gusto ni Satan, yes, kasi yung mga alipores niya, gamitin ko yung term, no? Yung mga kampon niya kasi nagagawa nung araw. Pero it doesn't mean na nagawa nila yon, okay lang. Hindi sila allowed, forbidden for them to do that. Kaso demonyo, mahita natin sa kanila kung di gawin yung mga bagay na ayaw ipagawa ng Panginoon sa kanila, di ba? Limited din yun.
kumbaga, nagagawa ng Satan, ng devil, ang gusto niya gawin, pero limitado. Of course. Kung ipipernit ng Lord. And Amen. patungkol sa tanong ni Kuya, kung nagkatawang tao ba? Sa nabasa kasi natin sa Bible, isa lang yung nagkatawang tao. Lord Jesus Christ. Of course. Amen. Wala nang iba. Amen. Yun talagang pure yun. Kasi dumaan siya sa natural na proseso. Sa katawan ng babae mismo. Pero yung mga demonyo na yan, kasi nga demonyo talaga eh. hindi sumunod sa natural na proseso. Diba? Talagang mga demonyo talaga, dapat lang talaga itapon sila sa impyerno. Sila yung mga nakakulong ngayon sa bottomless pit. Mga elite yan eh, yung mga elite kind of demons na tinatawag. Na sa Book of Revelation, pakakawalan din para magkalat ng lagim. Pansamantala. Okay, nandito lang sila. Ang mga evil spirits, oo. Andyan lang yung mga masamang espiritu, nandyan lang sa tabi mo. Totoo naman yun, nandyan lang sila. Even the angels are around. Ako yung napag-aralan natin dati. Kung ano yung lumalabas yung naririnig nila kasi hindi sila nakakabasa kung ano yung nasa hearts puso. natin. Kung ano yung lumalabas sa ating bibig, yun yung lalo mo ka tutuksohin. Ayun. Doon sila nagkakaroon ng knowledge. Nagkakaroon sila idea kung paano ka tuksohin ngayon na Ayun. sige tuloy mo yan, gawin mo yan. Oo, alam mo, takot ako sa dilim. Wala siyang gagawin kundi lagi i-click off lagi yung ilaw, di ba? Sino nagpatay? Malay ko naman baka demonyo. Mga ancient sila eh. Kaya kahit sa panalangin, maganda rin na yung pati yung prayer. I mean, wala naman siguro mawawala. Ipaselyuhan natin sa Lord. Yung mga lumalabas sa aking bibig, especially mga concerns ko po, takpan mo po muna yung tenga ng kalaban para we can pray for that. Pwede rin naman. Pwede rin. Kaya nga, ingat tayo sa mga lumalabas sa bibig natin. Yung espiritu po, yung isang tao na mamatay, sa pagdating ng panahon, may bagong alak ng bata, yung matandang espiritu, lilipat naman siya. Bagong Reincarnation yan eh. Hindi totoo yun. Resurrection. Ang reincarnation kasi, katuruan ng mga Hindu. Yan yung isa sa katuruan nila na, wag mong patayin yung ipis, malay mo, lolo mo yan. Yung lumilipat kasing kaluluwa eh. Yung surot. Huwag mong patayin ng surot, mamaya yung asawa mong pumanaw yan. Reincarnation ang tawag yan, wala sa Biblia yan. Ang doktrina ng reincarnation kasi, magre-reincarnate ka ng magre-reincarnate until marriage mo yung nirvana nila natawag. Yun yung pinaka-heaven ng mga Hindu, nirvana. Mga Hindu teaching yan, yung Holy River, diba, yung nirvana tinatawag. Yan. Ano pa, brothers? Maganda, may mga tanong niya. Pagdating talaga sa impyerno, maraming lumalabas na question. Mga ampon ng kadiliman. Hindi naman lang namin kasama, kuya, pasensya. Ano ba, brothers? Wala problema. Sige, natin. Kasi yung magpapahirap sa kanila. Jesus. Una, yung kasi impyerno, lugar talaga ng pagpapahirap yun na mismo. Tapos may mga uod na hindi namamatay. Alam ko may Merong angel. Hindi, sa comics lang yun eh. Ano na yan eh. Pag tinapon sila, yun na yan. Ang una, sabi nga nila, why hell is hell? Bakit impyerno ang impyerno? Number one, kasi wala doon ang presence ng Lord. Kapag wala ang presence ng Lord, isa lang ang kapalit nun, darkness, saka pain, suffering. Yung nasa na talagang pag nasasaktan ka, talagang masakit na masakit. Yung naman ng mga tao na hindi sila maging masaya. Of course. Saka hindi ba, pag pinag-usapan natin impyerno, yung init lang ng apoy yung pinag-uusapan. Pero hindi lang yung init lang ang pinag-uusapan, ang ano doon, yung pagiging alone. You will be eternally alone. Nagdurusa ka mag-isa mo. Of course, merong billions of souls na nandun. Pero you will be alone. Saka No? Of course, yung pain. Nakafocus ka sa pain. Di ba na pag-aralan natin sa DC? Hindi naman kasi separation. Ang ibig sabihin. Separation. Yun, eternal separation. Kasi nga wala yung presensya ng Diyos. Amen. Talagang Amen. dito pa nga lang, di ba nasasabi natin kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayo. Ayan, para impyerno na yung buhay. Ito talaga yung eternal separation. Amen. Yun na lang, throughout eternity, wala sa'yo yung presence ng Lord. That is more than hell. Susunod na lamang yung mga susunod, yung mga pain na pinag-usapan natin. Susunod na lang yan. So yung place of suffering, yung hell na tinatawag.
Di ba yun sinabi ng Lord? Ikwento niya na yung mayaman na mapunta doon, wala namang kampon ng kadilimang nagpahirap sa kanya eh. Di ba? Lublog ka dyan, wag kang kikilos ha, wag kang kikilos. Wala naman eh, walang iba siyang kasama, siya lang eh. Pero nagdurusa siya, di ba? Nagdurusa siya eh. Walang sinabi ang Lord na ganun eh. May nagpapahirap pang isa pa. Hindi Kung meron mang magpapahirap doon, hanghihirapan din siya kasi impyerno yun eh. So lahat ng nandun may hirapan. Uhaw na uhaw. Yun na nga lang, isipin mo yung uhaw na lang. Uhaw pa lang yun ha, uhaw. Ang pinag-uusapan pa lang doon. Oo. Hindi namamatay. Oo, lalo na yun. Yung sa isay. Ano? Wala pa rin ito gutom doon, kuya. Uhaw pa lang yun eh. Oo nga. Uhaw pa lang yun, wala pang gutom ha. Oo nga naman. So ano pa po? Kuya Benny, baka meron ka nais na ipahiwatig. Okay. Kuya Ariel. Ngayon nung meron na kaya nakatira doon. Talagang nakatira eh. Nakatira talaga sa impyerno. Parang yung mag-asawang si demonyo sa kasi Impaktita. Yung anak nila si Tiyanak, nakatira sila sa impyerno. Wala eh, kasi ang nagsimulang magkaroon ng laman ang impyerno dun sa Book of Revelation, nang itapon yung dalawa, yung Antichrist saka yung beast. Yung Antichrist saka yung false prophet. Sila yung unang laman, yung dalawang yun eh. Sila yung dalawa. Sa future pa yun. Future pa siya. Yung una, nung magkaroon ng rebellion sa langit, itinapon sila dito ngayon. Yan. Ate Elsa, meron ka nais na ipahiwatig? Sige na. So, wala pa nakatira doon, Kuya. Yan. According sa sign, nasan tayo kaya? Nasa kalagitnaan naman tayo sa... Isang ano na lang tayo, Revelation. Oo nga eh. So sa makapal na Biblia, nandun na tayo. Sa pinakahuli yung... Yung Titus. Revelation na lang. Hindi pa nangyari. Hindi natin alam kung nasaan parte na tayo ng Book of Revelation ngayon. Pero we are now in the Book of Revelation phase. Nandun na tayo. Hindi lamang yun kasi panahon pa ng Jesus Christ nila John eh. Sabi nila, huling panahon na ngayon eh. Panahon nila yun ha. In these last days na yun. Panahon nila yun 2,000 years ago. Lalo na ngayon. No? Sobrang huling panahon na po mga kapatid. Oo, makalimang beses na pong huling panahon na tayo. Mas marapit na tayo ngayon sa huling panahon. Limang page na limang chapter na lang. Kaya nga nadali ko pagkatas kami takutin, saka paano yung malapit ng gano'n, kaya tapos paikutin ang buslo. Kung gusto po ninyo masiguro na hindi niyo mararanasan ang hirap na yan, kapatid ang buslo, paikutin. Anong kinalaman ng buslo? Maging handa tayo. Yun. Basta sinabi niya, be always ready. Because you do not know the time. Yan. So anytime, pwedeng bumalik ang Lord. Ngayon, mamaya, you never know. Kasi yung mga malamang Panginoon, kuminsan, buhay sila. Na-accidente ka, tayo mo na talagang... Kasi marami kasi pamamarami ng Panginoon kung kaya na siya babalik eh. Of course. Amen. Ano pa po? Pero ako, personal belief ko, malapit na kasi yung gospel kasi kalat na siya eh. Yun naman ang sinabi sa Biblia eh. Kapag lumaganap na yung kanyang salita, then the end will come. I believe in my heart. Nangyayari na ngayon yan, mga kapatid. And you know what? Hindi siya nagkataon lang. Di ba, nabasa ko rin yung patungo sa Islam eh. Sa CNN yata yun. Ang sabi sa CNN, ano kaya sa BBC, na by 2070, mas malalagpasan na ng Islam ang number ng mga Christians. Kasi even nowadays, maraming tao ngayon, sa kabila ng ginagawang terrorism ng relihiyon na yan, tanggap pa rin nila mga Muslim. I'm not saying magkaroon tayo ng hatred. Of course not. Pero the religion itself is evil. Ini-embrace nila yung sistema, yung relihiyon. Yung tao lang problema, hindi tayo galit sa tao, sa mga Muslim. Kasi yung relihiyon na meron sila is evil. Pero ngayon, sa kabila ng ginagawa ng ISIS, ng mga in the name of Islam, mas dumadami pa sila. Ako, hindi nagtataka kasi sinabi sa Book of Revelation, meron kasing spirit of deception. Kapag ikaw pinasukan ka, kumilos ang spirit of deception sa buhay mo, evil na yung ginagawa, okay lang sa'yo. Kasi espiritu ng deception ang nasa iyo. At evil spirits yun.
evil spirits. Sir, kuya, yung mga na-experience natin ngayon, kapag natin mga nangyayari sa mga family or something like that, mostly kasi ngayon, hindi na katulad noon na moral talagang sa family. Ngayon, pwede na. Paghiwalay ng mga magulang, okay lang, accept. Pero noon, nakakaya ang pamilya mo na nagkahiwalay, tapos may problema ganyan. Pero ngayon, accepted na eh. Minsan may pag-asawa pa. Hindi lang reliyon ang pinag-uusapan, ano? Wala pa. Kaya yung moral ng tao ngayon, pag talagang wala sa Panginoon, bumabagsak. Oo nga naman. Lumalayo talaga yung puso ng tao. Amen. So, hindi lang reliyon ang problema ngayon. Wala. Even that, di ba? Yung the love of many will grow cold. Di ba? Nasa Book of Timothy. Yung pang isa, kapag yung love na tinatawag, wala na, that's it. Oh. Amen. Yung I, me, myself na lahat, yun na yun. At sa technology, nakikita ko nangyayari na siya. Talamak na yung I, me, myself. Yung egoism ng tao, pagiging makasarili, na nangyayari na siya. Okay, siguro ang ganyan muna, kahit marami pang tanong si Kuya Rodmart. Italaga natin yan next Wednesday. Ituloy natin next time. Tayong lang tayo tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa 1 oras at 15 minutes na pag-aaral. Maraming salamat, Lord. Pinukaw po ninyo yung aming kaisipan. Pinukaw po ninyo, Panginoon, yung aming interest sa aming pinag-uusapan. Maraming salamat, Lord, na nagbukas ng saloobin ng mga kapatid. Nagtanong sila, nag-comment sila, nag-share sila ng kanilang saloobin. Thank you very much, Panginoon. Kaya hiniling namin, Lord, sa aming mga pinag-aralan, hindi lamang sa matandaan namin, magkaroon po ng epekto sa aming pamumuhay. Kaya Lord, sa gabing ito, maraming salamat sa spiritual food, maraming salamat po sa physical food. Pagpalain po niyo ang mga anak ninyo na lagi naghahanda ng aming makakain. Maraming salamat din po in advance sa traveling mercy mamaya. Maraming salamat in advance na ligtas kami makakauwi sa aming mga tahanan. Maraming salamat in advance na magkakaroon pa rin kami ng kumpletong pahinga para bukas, Lord. Maraming salamat in advance. Efficiently magagawa namin ang aming mga trabaho. Kaya Father, sa gabing ito, we are ready. Lord, anytime, if you want to come back, Lord, it's up to you, but we are ready, Panginoon. Maraming salamat po itong aming samitalangan, Ama, sa ngalan ng inyong buktong na anak si Jesus, sa paggabay po ng Santong Espiritu. Amen. Amen.